makakausap po natin ngayon si BICAM member at Parañaque Representative Brian Raymond Yamsuan. Congressman Yamsuan, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Pinky, at magandang gabi sa lahat na nanonood sa Okay, so at least natapos na po yung issue sa DPWH na naging hadlang nga doon sa pagpapatuloy ng BICAM a couple of days ago. Siguro just to summarize that, sir, ang lumalabas po, yung hinihingi ni DPWH Secretary Vince Dizon na 45 billion to restore, magkano po ang na-restore? Bali, ang nangyari, Pinky, bali binawasan namin siya ng kalahati. Bali 20 billion yung tinanggal namin kasi nilagay nga ho namin yung budget na yon para sa PhilHealth at saka sa Calamity Fund natin. Kasi nakita namin yung importansya na maisoli ito kasi nung nakaraang budget, zero ang PhilHealth. So nagdagdag pa kami ng additional 16 billion dun sa kanilang nadagdag na ng Senate and House. And ang nangyari, ang total ng PhilHealth ngayon is almost 129.7 billion. That's right, sir. 130 nga, almost 130 billion. Ang lumalabas po kasi maliban dun sa subsidy na ibibigay po sa PhilHealth, meron pong dinagdag nga na 16.5 na galing po sa tinatawag na savings dito sa DPWH Yeah. na pondo. Ano? So, is it right to say that out of the 45 billion, 25 was restored sa DPWH? Would that be correct, sir? Tama, kasi nilagay namin siya dun sa mga proyekto na kailangan din ng ating mga kababayan at kailangan din natin isaalang-alang yung mga pangailangan ng ating mga kumbaga lugar sa iba't ibang parte ng bansa na kailangan talaga na maisaayos din yung kanilang mga projects. And sinigurado naman ni Secretary Vince Dizon, based dun sa kanyang mandatory workflow, na naglabas din siya ng department order based dun sa kanyang mandatory workflow na sisiguraduhin niya na foolproof at maraming safeguards ang ilalagay natin dun sa ating mga proyekto. At bago ito maipatupad, talagang masinsinan yung gagawin nating pagtingin dun sa lahat ng bagay from the program of work, papunta rin sa ABC, papunta rin sa compliance, at papunta rin sa bidding. Talagang sisiguraduhin na maayos at talagang kumbaga transparent ang gagawin nating sistema. At maglalagay din kami ng mga special provisions dun sa ating batas na sisiguraduhin natin based sa Bicameral Conference Committee report. Sisiguraduhin namin ngayon na gumagawa na kami ng mga special provisions kaya andito pa rin kami sa Kongreso. Nagsasubmit kami ng mga suggestion based dun sa napag-usapan kagabi upang masigurado na yung budget na makukuha ng ating mga kababayan ay talagang mararamdaman nila. Ano-ano pa ho yung mga issue na naging hamon po sa BICAM deliberations? Alam mo, isa sa mga hamon, kung mapapansin mo yung mga diskusyon, nagsimula dun sa mga issue ng bakit ngayon lang pinapasok, bakit ngayon lang nila, kung ganyan kaimportante yung mga programa, bakit ngayon lang nila nilalagay. And tingin ko, it's the process eh. Yung proseso na kailangan nating gawin na kung importante yung proyekto, sa NEP pa lang, sa budget call pa lang, doon pa lang sa pagbibigay ng mga, kumbaga, ng program of work doon sa mga ahensya, dapat nilalagay nila dapat para mapag-usapan na doon sa committee levels pa lang. At hindi na nila, kumbaga, hindi na namin i-discuss sa BICAM. Ang i-discuss na lang namin siguro yung mga fiscal space na available sa amin para madagdagan pa yung mga programang inilahad na nila doon sa kanilang mga budget sa Right. kanila. Kasi meron pong kanya-kanyang mga budget hearings on different agencies, obviously, in both the House and the Senate. Kaya nangyari po yung medyo nagalit po si Senator Loren Legarda nung nagtanong Tama po po si yun. Congressman Rufus Rodriguez bakit walang pondo yung parang sa railway, ano? I think he Opo. was hoping that phase 2 of a particular railway should have been funded. To which Senator Loren Legarda was saying, bakit ngayon? Bakit ngayong nagtatanong? Eh dapat nandun na yun sa NEP. It's exactly what you're saying, Congressman. Tama ka, Pinky, and yun ang kailangan natin baguhin. And the Bicameral Conference Committee, being an open BICAM na historic talaga, ay talaga nagbukas sa isipan natin dito sa proseso ng budget natin sa ating bansa. And tingin ko, ito na yung kailangan natin baguhin. And the next BICAM, I think, will be better, smoother, and more transparent to the people. At ang importante rito, Pinky, alam mo, kaduluduluhan ng lahat ng ginagawa namin dito. Ang importante dito ang execution. Yung nilahad na namin, nilagay na namin ang lahat ng sapat na pondo para sa ating bayan.
Ang kailangan lang maramdaman talaga ng tao. Yun ang kailangan natin maintindihan dito, that lahat ng ginagawa natin sa PhilHealth, naglagay tayo ng 129 billion. Kailangan makita ng ating kababayan yung serbisyo. Kailangan makita ng ating mga kababayan yung talagang mararamdaman nila na wala na silang binabayaran pag lumalabas sila ng ospital, may Opo. matatakbuhan sila. Yun importante na malaman nila lahat to. Speaking of that, sir, I wanted to talk to you about yung 51 billion pesos for medical assistance for indigenous and financially incapacitated patients, ni ho ba? In other words, maifip. Tama ho ba? Maifip? Maipip. Oh, tama Opo. ho, tama. Okay, Ang 51 billion pesos pero marami pong ilang mga grupo na hindi sang-ayon dito dahil ang sinasabi, bakit kailangan pa? Kasi dalawa po sa aking pagsusuri, dalawang paraan po para maka-avail ng maifip. Maraming kababayan po natin ang really look forward to this. Hindi naman look forward, rather, hope to get some money through this. Number one, yung unang step ay pupunta ka sa isang maifip na coordinator, tapos meron pong social worker na mag-check. Pagkatapos, kapag eligible ka, ay bibigyan ka po ng requirements para po ikay makakuha ng pera dito po sa maifip na ang presyo nga po is 51 billion pesos. Ito na po tayo doon sa pangalawang parte, kung saan kailangan pong humingi ng guarantee letters ang mga pasyente sa mga mambabatas na katulad po ninyo. Ano ho ba ang naging posisyon nyo dito? Alam mo, importante muna na mailagay natin yung mekanismo habang hindi pa tayo solid dun sa ating Universal Healthcare Program. Kung titignan mo, yung pagkukulang din ng PhilHealth dun sa kanilang impormasyon para magbigay sa atin ng mga kababayan ng sapat na impormasyon upang malaman kung ano ba ang pwedeng benepisyo na makukuha nila, ito ay ginagamit nating mekanismo upang matulungan yung mga kababayan natin na hindi maka-avail dun sa mga libreng assistance, medical assistance para sa atin. And itong MAIFIP, para siyang mechanism na bridge program dun sa ating mga kababayan na hindi, kumbaga, hindi matouch yung mga benefits dun sa PhilHealth. And itong pagbibigay naman namin, hindi naman namin hawak yung pondo, honestly. Kung pinag-uusapan natin yung political patronage, alam mo, importante rin yung mga representante. Kasi hindi lang naman kami representante na gumagawa ng batas, kundi representante din kami ng mga constituents namin sa lugar namin. At Mhm. saan ba unang lumalapit yung mga walang malapitan? Doon din sa mga lingkod bayan nila, sa mga lugar nila. Sa mga, nagsisimula yan from the barangay, sa konsehal, sa mayor, sa vice mayor, sa kongresista. At kami yung nagpa-facilitate ng mga pangangailangan nila. Hindi naman namin hawak yung pondo Opo. actual. Opo. Nasa DOH pa rin naman yung pondo. Ang amin referral letters lang to. Kung Guarantee maaprubahan ng letters. DOH, oo, guarantee letters or referral letters, Mm-mm. pag binigyan namin sila ng sulat at aprubahan ng DOH, mapopondohan, mababawasan yung billing nila. At hanggat hindi natin maayos yung zero balance billing, yung ating Universal Healthcare Program, kailangan pa rin mekanismo to. Pero pag maayos na ng PhilHealth, yung lahat ng mga programa pangkalusugan natin, kami, willing kaming mawala tong pondong na to at sa kanila na lahat. Basta masigurado natin na pag nagkasakit ang mga kababayan natin, makakalabas sila ng ospital nang maayos ang buhay nila. Don't you see this as, sabi nga po, ang tawag dito is patronage politics. Kahit na po sabihin ninyo, Congressman, na wala po yung pondo sa inyo, pero sa inyo pa rin ang gagaling itong mga recommendation or guarantee letters. In effect, it's tantamount to patronage politics. Kasi simple lang naman po yan eh. Ang sasabihin ko po, ay nakakuha ako kay Congressman ng tulong. Hindi gano'n ang tingin ko, Kare, kasi responsibilidad namin bilang mga lingkod bayan na pangalagaan yung aming mga constituency. And tingin ko din na kailangan natin to, like for example, ilagay na lang natin sa simpleng bagay. Pag nag-a-apply ka ng trabaho, kung pahingin naman ng referral letter, pahingin naman ng Mm-mm. recommendation, at kung natanggap siya sa trabaho, siyempre tatanaw siya sa ng utang na loob, pero sa kanya pa rin, kumbaga nakuha siya dahil sa sarili niyang skills at lahat, di ba? So sa akin, ganito rin to eh. Parang amin, recommendatory lang lahat ng ginagawa namin. Kung payagan ng DOH, may sapat na pondo, basta makatulong sa mga kababayan namin. Kasi yun ang reality sa ground, Karen. Pinky eh. Mm. Yun ang reality talaga na nakikita natin. Kumbaga,
kami talaga ang pinupuntahan ng mga kababayan natin pagdating sa lahat ng bagay. At nalilito din sila kung saan talaga sila pupunta, sino mag-guide sa kanila. At alam mo naman natin, most of humihingi ng MAIFIF ay mga indigents mo talagang nasa laylayan ng lipunan. Sir, Congressman Yam Suan, malinaw ho ba sa inyo ano yung description ng ah, in, incapacitated? Indigent. Hindi, Incapacitated. indigent and incapacitated Incapacitated, patients. opo. Sino ho ba yung pasok dyan? Kasi does that become relative? Relative to the MAIFIP personnel? And then yung other way nga ay si congressman o si senator. Does that become relative? How do you determine who is incapacitated? Ang incapacitated, alam mo, lahat ng may sakit actually. Mahirap man o mayaman, basta minsan kasi kala mo may kaya yung tao pero kulang lang talaga sa pondo para mabayaran yung kanilang mga pangkalusugan. So yun, natutulungan din natin yun. Hindi lang naman tayo naglilimit din doon sa mga nasa laylayan ng lipunan. Meron din tayong mga natutulungan, kunyari for example, may mga heart bypass, merong mga angioplasty na hindi na nila kaya yung bills nila at minsan nagkakasakit, cancer and everything else. Minsan natutulungan namin sila by way of humihingi din kami ng tulong sa iba nating mga kaibigan na merong mga access dun sa pagbibigay ng referral letter sa ating mga kababayan. At importante rin na maisigurado natin na maayos lahat ng mga gagawin natin para unti-unti din natin matulungan yung mga kababayan natin universally. Kumbaga, walang mahirap, walang mayaman. Kung magkaroon ng access ang lahat dito sa Okay. pondong to, well and good. Okay, isa na lang po on this topic, sir. How much is allocated per congressman dito po sa MAIFIP? Actually, walang maliwanag, Pinky, kung ano yung allocation. Basta ang importante, may available funds sa mga regions na binababa sa amin at kung may makukuha kami doon based doon sa allocation na ibinibigay sa bawat regions ng DOH, doon lang kami nakakakuha ng access. At kung may pondo, swerte yung aming region. Kung wala namang pondo, wala rin kami magagawa kundi maghintay at gumawa ng paraan sa ibang bagay. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Parañaque Representative Brian Raymond Yamsuan. Thank you, sir. Salamat po.